Okay po, muli po magandang gabi po sa ating pong lahat. Tayo po ay magpasimulang umawit po para po sa ating pong pagbibigay ng papuring awit. At habang tayo po ay naghihintay din po sa mga kapatid po na magjo-join po sa ating pong Google Meet sa ating online Bible study, awitin po natin tong Doon sa Krus. This 12/12, be the first to sweep up all the global brands on Lasmo with 100% off. Purihin po ang Diyos sa ating pong inawit at bago po tayo magpatuloy po sa ating pong online Bible study po ngayong gabi, tayo po ay manalangin at tayo po ay humingi ng patnubay po sa Diyos sa ating pong pagtitipon. Let us pray po. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, muli po Ama, kami po ay nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa muli pong pagkakataon na kami po ay makapagpatuloy po sa amin pong pag-aaral, pakikinig ng inyong pong mga salita. Salamat po sa mga kapatid na dumako po at patuloy po na inilaan ang kanila pong mga oras po sa gabi po na ito. Nang sa gayon po sama-sama po kami kahit through online na nakikinig at nag-aaral po ng inyong pong mga salita. Kaya patuloy din po Ama ang dalangin po namin ng inyong pong pangunguna sa amin pong mga tahanan, sa amin pong mga puso't isipan. Patuloy po ang banal na Espiritu ang gumabay. Nang sa gayon po, ito pong aming pag-aaral
ay tumimo sa amin pong mga puso. Ito po ay maunawaan po namin at bilang mga mananampalataya, ito po ay magamit po namin. Patuloy na sa inyo po namin dinadalangin ang inyo pong anak na gagamitin na maghahayag sa inyo pong mga salita. Kami po na mga makikinig at lahat po ng makakapanood po sa live, patuloy na patnubayan niyo po ang bawat isa po sa amin. Kaya rin pong mag-ingat po sa lahat po ng mga kapatiran po na sa aming pong mga tahanan sa gabi po na ito. At sa mga kapatid po na hindi po namin nakapiling, kaya rin po ang mag-ingat po sa kanila. At patuloy sa mga susunod pong pagkakataon ay makasama rin po namin sila sa mga ganito pong pag-aaral. At ang lahat po ng ito, Ama, ay amin pong dinadalangin sa matamis na pangalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi po mga kapatid sa ating pong lahat. Tayo po ay nasa dako na po ng ating pong online Bible study. At mamaya po ay meron din po tayong prayer meeting. Kaya ngayon po ay ihanda na po natin ang ating pong mga puso't isipan po sa ating pong pakikinig. Binibigay ko na po kay Brother Wilson para po sa ating pong Bible study. Gandang gabi po mga kapatid. Mag-check lang po ako ng audio kung maayos po ang ating audio. Okay po, Brother Wilson. Okay, sige, salamat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral. At noong pong mga nakaraan ay ating pong pinag-aaralan ang mga bagay po na mangyayari sa mga darating na panahon. At tulad po ng ating napag-aralan ay doon po sa langit ay magkakaroon po tayo ng yung tinatawag na judgment seat of Christ, kung saan po ay ang luklukan ni Kristo ay hindi para po tayo hatulan, kundi para po bigyan po niya ng katuwiran, bigyan po ng katuwiran ng Panginoon ang mga gantimpala na kanya pong ibibigay sa atin bilang ating naging buhay po simula nung siya po ay ating tanggapin sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At nung nakaraan din po ay napag-aralan natin ang mga ilang mga crowns kung saan po ay hahandugan tayo ng Panginoon sa mga panahon po na ang bawat isa po sa atin ay aharap ng mukhaan sa ating Panginoon face to face. At ipapakita po ang mga bagay na ginawa natin bilang ating pong paglilingkod at naging pamumuhay bilang ating pong pagtatapat sa ating buhay bilang tunay na mga anak niya. At bahagi rin po ng bagay na mangyayari doon sa langit ay yung pong tinatawag na marriage supper of the Lamb. At ito po ay isa rin po na masasabi natin na most joyful na prophetic events. Ito pong tinatawag na marriage supper of the Lamb. At ito po ay sumisimbolo po sa ating yung tinatawag na final union between Christ and the church, no, yung kanyang bride. At yan po ay maliwanag na makikita natin doon sa Revelation chapter 19 verse 7 and 9. At gagamitin ko po yung Bible ko na mabuting balita, pero kung makapag-post din si Brother John, mainam din po na mabasa rin po natin doon sa King James Version. At ganito po ang ating mababasa. Siguro babasahin ko dito mula sa verse 6. Pagkatapos ay narinig ko ang parang sama-samang tinig
ng napakaraming tao, parang ugong na rumaragas ang tubig at dagundong ng mga kalog. Ganito ang sabi ng tinig, Alleluia! Sapagkat naghari ang Panginoon nating Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Binihisan siya ng malinis at puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito. Pinagpala ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero. Idinugtong pa niya ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Kaya pagpalain po ng Panginoong Diyos ang kanyang mga salita at marahil po tayo ay manalangin pong muli. Itinuturing po namin isang malaking biyaya ang makapagpatuloy po sa mga gawaing pang-iglesia tulad po ng Bible study. Kahit kami po ay magkakahiwalay, magkakalayo. Salamat po o Diyos sa bagong teknolohiya na mayroon kami sa panahon po namin. At nawa ang pagunlad ng teknolohiya sa mundong ito ay hindi lamang magamit sa iba't ibang kaparaanan, sa kasamaan, sa pagunlad, kundi lalo tigit ito po ay magamit namin bilang amin pong pamamaraan upang makapagpatuloy po kami sa aming paglilingkod, pagpupuri, pagsamba, pagninilay-nilay sa iyong mga salita. Kaya sa inyo po kami lubos na nananalig sa mga sandali pong ito. Pagpalain mo po ang bawat kapatiran, pagpalain mo po ang bawat tahanan ng bawat kapatiran. Naway tunay na masumpungan namin ang mga katotohanan sa mga bagay na itinakda mo na mangyayari sa mga darating na panahon. Pagpalain mo po ang oras na ito at ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Muli po ay magandang gabi sa bawat isa. Tunay po na ang Marriage Supper of the Lamb, isa po ito na very interesting topic sa every believer. At ito po ay isang event din na mangyayari doon sa langit. At mamaya makikita natin yung timing ng bagay po na ito. No? At una gusto ko po munang bigyang diin o tignan natin bilang ating background or pag-aaral yung kasal, no? Yung kasalan ay ito po kasi ay napakaliwanag po na bukod doon sa literal na kasal na nababanggit sa Biblia, napakahalaga na ito ay sumasagisag sa tunay na diwa ng relasyon ng Diyos, hindi lamang sa mga buong tao, kundi lalo tigit sa Old Testament ay sa kanyang bayang itinalaga. Ito'y walang iba kundi ang chosen people ay ang mga Israelites. Sapagkat ang ating Diyos na nandun sa langit ay itinulad niya ang kanyang relasyon sa bayang Israel sa pamamagitan ng bilang isang asawang lalaki at ang bayang Israel ay ang kanyang asawang babae. Maliwanag yan na makikita natin sa Isaiah chapter 54 verse 5. At maganda po kung mayroon kayong mga notes, napakaganda rin po na makapag-notes po tayo sapagkat napakahalaga po ng mga katotohanan ito
Dito po sa Isaiah 54 verse 5, maliwanag po na ang ating Panginoong Diyos ay inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang asawang lalaki. Dito po sa verse 5, ganito po ang ating pong mababasa. Sabi niya, sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo. At alam po natin na ang Diyos ang siyang creator, ang siyang nagtatag ng bayang Israel. Hindi lamang po tinutukoy dito yung paglalalang ng Diyos sa mundong ito, kundi sabi niya, sapagkat ang lumalang sa iyo, for thy maker is thine husband. Ang nagtatag ng bayang Israel ay walang iba kundi ang Diyos. Ito'y sa mga panahon ni Moises. Ayon sa biblical history, nang ibigay ng Diyos ang mga kautusan at itatag niya ang bayang Israel sa bundok ng Sinai, siya'y bumaba at nakipag-usap sa kanila. Kaya nung pagbaba niya ay tila mayroong yumanig, malakas na ugong, malakas na trumpeta, at higit sa lahat, kulog. Nabadyan ang presensya ng Panginoong Diyos. Ito ang tinutukoy niya. Subalit ang mahalaga po rito, ang sabi niya, sapagkat ang lumalang sa iyo ay ang asawa mo. Ang pangalan niya Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagapagligtas mo ay ang banal na Diyos ng Israel. Kung tawagin siya Diyos ng buong sanlibutan, the whole earth shall he be called. The God of the whole earth shall be called. At napakaganda po ng paglalarawan ng Diyos sa kanyang itinatag na bansa. Bagamat ito'y maliit at tunay na kinilala niya, inilarawan niya. Marahil ito'y tumutukoy sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pagmamalasakit sa bayang Israel. At napakaraming pangako sa bayang Israel. At sa panahon natin, nakikita po natin, bagamat ang bayang Israel ay isang maliit na bansa, ito'y nahihirapan ng maraming bansa na malalaki at maunlad na bansa upang ito'y lupigin, sapagkat mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang tunay na umiibig, nagmamahal, nagmamalasakit, nagpoproteksyon, at nakahandang tuparin ang kanyang mga pangako. Si Jeremias ay binanggit niya rin ang bagay na yan. Si Propeta Jeremias sa Jeremias chapter 31 verse 32 ay itinulad niya rin ang relasyon ng ating Panginoong Diyos sa bilang asawa ng bayang Israel dito sa Isaiah 31 at verse 32. Ganito ang ating mababasa. Sabi niya, ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto, bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. At ang sabi pa rito, hindi nila kailangan turuan ng isa't isa. Sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ito'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan.
Sabi niya sa verse 23, ito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Muling sasabihin ng mga salitang ito sa lupain ng Huda, kanyang mga lungsod kapag ibinalik ko na sila sa kanilang tahanan. Pagpapalain ni Yahweh ang bundok na banal ng Jerusalem na kanyang tatahanan. Subalit ang gusto kong makita rito yung pagkakasala ng bayang Israel, yung kanilang idolatry, kung saan ang kanilang mga puso, mga kaisipan ay naagaw ng mga Diyos-Diyosan at naagaw ng mga bagay sa mundong ito, yun yung idolatry. Sabi niya, para akong asawa sa inyo na kayo hindi tumupad sa ating kasunduan. At tinutukoy ni Jeremias dito ay ang Diyos at ang bayang Israel na nagkasala sa kanya. At sa maging ang propeta Hosea ay mayroong bagay din na tinuran kung saan ay inialintulad din niya ang relasyon ng bayang Israel sa mag-asawa. Sa dito sa Hosea chapter 2 verse 19. Hosea chapter 2 verse 19 hanggang 20 at ganito ang ating mababasa. Ikaw, ang sabi niya, ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubukod tayo sa katuwiran at katarungan, sa wagas na pag-ibig at sa pagmamalasakit sa isa't isa. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at kikilalanin mong ako nga si Yahweh. Napakaganda na very romantic ang mga bagay na pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanyang bayan. Ito'y walang iba kundi ang bayan ng Israel. Kaya sa matandang tipan pa lang ay ang pag-aasawa, ang pagkakasal, yung betrothed, yung pagkakasal ay naglalarawan na ito ng katotohanan ng pakikipagrelasyon ng Diyos sa kanyang bayan. At sa bagong tipan, mahalaga rin na makita natin yung katotohanan na si Jesus ay kinilala, inintroduce, in-identify na siya yung bridegroom, siya yung lalaking ikakasal. Katunayan, si Juan Bautista sa kanyang pangangaral tungkol sa Panginoon sa John chapter 3 ay maliwanag na tinuran niya na ang Panginoon ay siya ang lalaking ikakasal dito sa John chapter 3 verse 29. Sinasabi rito, sabi niya, sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos ang aking kagalakan ngayon. Kasi dito kung titingnan natin, kung ibababa po natin yung ating pagbasa, ganito po ang sabi ni Juan. Sumagot si Juan. Ang tinutukoy pong Juan dito ay walang iba kundi si John the Baptist. Sabi niya, sumagot si Juan, walang sino mang tatanggap ng anumang malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Actually, ang tinutukoy niya rito ay walang iba kundi ang church at si Kristo, ang ating Panginoon. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagala kapag narinig niya ang tinig nito. Parang
Inialin tulad naman ni Juan Bautista ang kanyang sarili sa isang abay, sapagkat isa po sa mga kaugalian ng pagkakasal, tulad noong the parable of the 10 virgins, nandoon po yung mga abay. At ang mga abay ay kasamang naghihintay ng babaeng ikakasal, sapagkat isa sa mga kaugalian ng pagkakasal ng mga Hudyo ay darating ang lalaking ikakasal at kukunin niya ang babaeng ikakasal. At ilalakad niya yung parang prosesyon o parang isa itong paglalahad ng patunay ng kanyang pagmamahal at pangako sa babaeng ito. At ito'y kanyang dadalhin sa kanyang tahanan. At doon sa kanyang tahanan ay doon magkakaroon ng seremonya at pagdiriwang. At yan ang ginawa ng ating Panginoon. Ang rapture ay katunayan na tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Katunayan, ang church, ang lahat ng sumampalataya kay Kristo ay engaged. No? At ang engagement ring natin ay ang Espiritu Santo. Kaya doon sa Ephesians 1:13, 14, yun yung katiyakan natin. Ang pananaan ng Espiritu sa bawat nakarinig ng magandang balita ang siyang pinakatatak ng pagkahirang sa atin. At sa verse 14, ito ay nagbabadya ng, ang sabi niya, ang Espiritu ang katibayan. The Holy Spirit, the indwelling of the Holy Spirit to every believer is nagpapatunay ito na tayo ay engaged sa Panginoon at tutuparin niya ang pangakong ito. Kaya yung rapture is not, yung pangako niya na siya ay babalik at tayo kanyang kukunin, ay tutuparin niya. At sa New Testament, maliwanag na ang lalaking ikakasal ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At yun yung binasa natin. Kaya ang sabi rin ni Apostol Pablo, ginamit niyang analogy, paghahambing ang pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Kung paano dapat na yung treatment ng lalaki at babae bilang mag-asawa. Ang sabi sa Efeso, Kapitulo 5, simula 25 hanggang sa mga sumusunod, ay hindi lamang ito nagtuturo tungkol sa relasyon ng mag-asawa, kundi ito ay nagpapakita ng katotohanan na ang lalaking ikakasal, ang ating Panginoon, ay ganun na lang ang pagmamahal niya sa iglesia. Sabi rito sa verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia, upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia, yung mga believer, yung mararapture, ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Kaya napakahalaga. Kaya yung process, yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Even Paul, ang sabi niya sa dito sa Korinto, sinabi rin ni Pablo dito sa Korinto, 2 Corinthians chapter 11 verse 2, ang sabi ni Pablo,
Dito sa unang Korinto 11:12, sabi po niya, sorry, 2 Corinthians chapter 11 verse 12. Siguro basahin ko na lang dito kay Brother John. Sabi niya, nag-aalala ako sa inyo. Sino po ang tinutukoy niya? Ay yung mga believer sa Corinth. Tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, walang iba kundi si Kristo. We are engaged in Christ through the gospel. At ang katibayan niya ay ang Espiritu Santo na nananahan sa atin, na tunay na makakamit natin ang pangako ng katubusan ng ating mga kasalanan. Hindi lamang ang parusa, ang kapangyarihan nito, at higit sa lahat ang presensya nito. Kaya pagka tayo'y kinuha na, pag dumating na ang lalaking ikakasal, tayo ay dadalhin doon sa langit. At alam ninyo yung judgment seat of Christ, yung mga gawa natin, yaan yung, kumbaga, ipupuli na, ipapagandahin tayo ng mga bagay na yan. Kaya dito sa pahayag, maliwanag yung sinabi rito sa chapter 19. Ang sabi rito, magalak tayo at magsaya doon sa verse 7. No? Magalak tayo at magsaya, luwalatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Binihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At yun yung time noong judgment seat of Christ. Paparangalan ng Diyos ang lahat ng ating mga mabubuting mga ginawa sa kanyang pangalan. At para tayong inayusan na. Kasi ang timing ng marriage supper of the Lamb ay pagkatapos ng judgment seat of Christ. And before yung matapos o bago dumating uli ang ating Panginoon, yung tinatawag na second coming. Kaya mahalaga yung pag-aaral natin na distinguish natin yung rapture and yung second coming, sapagkat sa pagbaba ng Panginoon pagkatapos ng kapigatian. Kasi kung babasahin natin yung chapter 19 at babalikan mo yung chapter 17 and 18, nabagsak na ang Babylonia, yung spiritual Babylon na nag-ahari sa mundong ito. Kaya nga, dito sa mga unang bahagi ng chapter 19, nandito yung mga pagpupuri, no? Sa chapter 19 verse 1, sabi niya, pagkatapos nito narinig ko ang tila sama-samang tinig ng napakaraming tao sa langit na umaawit ng ganito, Alleluia! Ang kaligtasan at karangalan at kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. Yung pagpupuri, ang pagpupuring ito ay pagpupuri ng pagtatagumpay sapagkat nabagsak na, no? Ang spiritual Babylon, yung worldly system sa mundong ito. Pagka binasa mo natin yung 18, dito ay nawala na ang bagay na ito. Kaya sabi rito sa verse, ang pagbagsak ng Babylonia, chapter 18, pagkatapos nito nakita kong bumaba mula sa langit ang isang anghel na may malaking kapangyarihan, nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kalwalatian. Sumigaw siya ng napakalakas, bumagsak na,
ang makapangyarihang Babilonya. Ngayon ay kulungan na lamang siya ng mga demonyo na masasamang espiritu, ng maruruming ibon at ng marurumi at kasukulam-sakulam na mga hayop. Although ang mundong ito talaga ay ang worldly system ng mundong ito. Yun yung sinasabi ni Paul na sa ating mga Kristiyano po na do not conform to this world. Yun din yung sinasabi ni Juan na love not the world. Yung sistema na naglalayo sa ating tunay na pagmamahal sa Panginoon upang ang ating puso ay mabihag ng mga makasanlibutang pagnanasa sa buhay na ito. At nakakalungkot kung ang ating iglesia ay may mga kulubot pa. Subalit darating ang araw, ito'y lilinisin ng lubusan. Kaya doon sa judgment seat of Christ ay napakahalaga na ang mga gawa natin ay mapafurnish na. Tayo ay lubusan na mapapapurihan ng Panginoon. Para tayong isang babaeng kakasal, no? Ikinakasal. Yun yung church. Yung universal church. Kaya napakalaga na makita po natin ito at makikita natin yung kanyang timing, rapture, judgment seat of Christ. Pagkatapos ng judgment seat of Christ, ito yung marriage supper of the Lamb. At bago siya bumaba, kasi dito sa Revelation chapter 19, sabi rito sa verse 11 ng chapter 19, pagkaraan nito'y nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. Nakasulat sa kanyang isang pangalan niya na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. At ito yung ating Panginoon. Ito na yung second coming. Kaya yung timing ng marriage supper of the Lamb ay ito po yung pagkatapos ng judgment seat of Christ at bago matapos yung tinatawag na tribulation at ito'y bago bumaba muli ang ating Panginoong Jesucristo. At yan po ay isang pinananabikan ng maraming mga Kristiyano. At ito pong pagkakasal ng kordero, ito po ay pinapakita po rito yung katapatan ng Panginoon sa kanyang iglesia. At ito yung fulfillment ng kanyang pangako na tayo dadalhin niya kung saan siya naroroon. Na tayo dadalhin niya sa tahanan ng kanyang ama at tayo'y makakasama niya magpakailanman. Ito yung tinatawag na eternal fellowship sapagkat pagkatapos nito ay papasok tayo na pagkatapos ng tribulation at pagbaba ng Panginoon kasama ang kanyang asawa, no, ang church, ay maghahari sila. Kaya ngayon yung pagpupuri doon sa chapter 19, yung kagalakan, pagbubunyi doon sa langit, sapagkat hindi lamang naghahari ang Diyos doon sa langit, siya na rin ang maghahari, sapagkat natapos na ang paghahari ng kasamaan ng dyablo dito sa mundong ito. At kasama niyang maghahari ang kanyang asawa. Bilang kanyang asawa, walang iba kundi ang church. Pagpasok sa tinatawag na
taon. Kaya ito ay yung symbolic and yung spiritual significance nito, ito ay nagpapakita na makakapiling na natin ang Panginoon sa mga panahon na yon. Yung marriage supper of the Lamb ay ito na yung tinatawag na complete union with Christ. Tulad ng isang mag-asawa. Sila'y iisa na lang. Sila'y magsasama magpakailanman. Yun ang tunay na utos ng Panginoon sa pag-aasawa. Bagamat si Moises ay nagbigay ng kanyang panukala para sa kanya, no, yung tinatawag na paghihiwalay. Subalit ang Diyos sa kanyang kalooban, hindi niya ninanais ng mag-asawa ay maghiwalay. Kaya ito isang napakaganda, yung complete union with Christ. At yung pagkakasal din ng kordero ay pinapakita rin nito yung celebration, yung pagdiriwang ng mga naligtas, ng mga tinubos ng ating Panginoon. Kaya dito sa Revelation chapter 5, napakaganda rin na dito sa Revelation chapter 5, 9 to 10, ganito ang ating mababasa. Revelation 5, 9 to 10. Sabi niya, inawit nila ang isang bagong awit. Ito ay nanumbuksan na ng kordero ang aklat, no? Sabi niya, ikaw ang karapat dapat na kumuha sa kasulatang nakabalumbon at magtanggal sa mga selyo niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Verse 10, ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos. At sila'y maghahari sa lupa. Ang tinutukoy po rito ay ang church, ang mga tinubos. Kasama po ng bridegroom ang kanyang bride pagkatapos na maganap ang tinatawag na pagkakasal ng kordero, maghahari siya dito sa mundong ito. At kaya ganun na lang ang mga narinig na pagpupuri. Kaya yung word na Alleluia, galing ito sa Hebrew word o yung ito ay ang ibig sabihin nito, yung ya kasi rito ang ibig sabihin si Yahweh. No? Yung hale meaning to praise. Kaya yung sa English translation ng Alleluia is praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Sapagat dito sa chapter 19, ang sabi rito, sila ay, sabi rito, 3 beses lang kasi nabanggit yung Alleluia dito sa Revelation sa New Testament. At isa na yung sa verse 1 at dito sa verse 6, sabi niya, pagkatapos ay narinig ko ang para sama-samang tinig ng napakaraming tao. Parang ugong na rumaragas ang tubig at dagundong ng mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig, Alleluia, sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Hindi lang kasi siya naghahari na doon sa langit. Sapagkat nagapi na ang spiritual Babylon, yung worldly, yung kapangyarihan ni Satanas, ay maghahari na rin siya dito sa lupa. Kaya alam niyo po, sa panahon natin ngayon, ang tunay na naghahari dito sa mundong ito ay walang iba kundi ang diablo. Kaya nga ang sabi sa 2 Korinto 4:4, the God of this world had blinded the minds who believes not, who cannot see the glorious gospel of Christ. Alam nyo, ang nakikita ko, yun ang binubulag ni Satanas ang mga tao. Kaya kahit na gaano ka
simple, kaliwanag, ang katotohanan, ang mensahe ng magandang balita na si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay, at ang sino mang sa kanya'y maniwala at sumampalataya ay hindi na mapaparusahan kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At siya sa pananaan ng Espiritu ay magiging bahagi, makakasama siya sa tinatawag na Universal Church bilang engagement na tutuparin niya ng Panginoon ang kanyang pangako. Yun ang kalagayan natin. At ang diablo ay maraming mga tao, unbeliever, binubulag niya. At alam niyo, minsan ang ginagamit niya na pambulag, ang nakakalungkot, minsan nagagamit hindi lang yung mga drugs, alcohol, mga vices, yung mga worldly na mga kasiyahan, hindi lang yan. Ang nakakalungkot, minsan ang mga Kristiyano nagagamit ni Satanas para bulagin niya ang mga tao para wag silang maniwala sa gospel. Yun ang nakakatakot. Yun ang nakikita ko. Maraming mga Kristiyano ang namumuhay sa makamundong mga bagay na ito. Sapagkat yan ang paraan ng diablo. Alam niya na hindi ka na niya mahahatak sa impyerno sapagkat ikaw ay ligtas na. Subalit, gagamitin ka niya para wag maligtas ang iba. Para ang iba ay mahatak niya sa impyerno. Mga kapatid, tayo ang babaeng ikakasal. Huwag nating tularan ang bayang Israel na sabi ni Jeremias, hindi sila tumupad sa kasunduan sapagkat ang puso nila ay nabihag ng ibang mga Diyos-Diyosan. Yun yung idolatry. Ang idolatry hindi lang po yung pagsamba sa mga idol, sa mga rebulto. Ang idolatry, yung tinatawag na spiritual idolatry, ito yung pagkaang puso mo ay nabihag ng mga bagay sa mundong ito. Anumang bagay na inuuna mo sa buhay mo, anumang bagay na ikinasisiya ng puso mo at isip mo, liban sa Diyos, ito ay idolatry. At ito kung minsan ay ginagamit ni Satanas na pambulag. Kaya ayaw maniwala ng iba sa Ebanghelyo. Kasi hindi nila nakikita sa buhay natin yung bagong buhay, yung kapangyarihan ng Diyos. Bagkus, tayo walang pagkakaiba sa kanila. Subalit, sa panahon na tayo ay ikakasal na, yung judgment seat of Christ, yun yung parang bibihisan tayo at yun yung mabubuting gawa natin. Mga kapatid, ang kasalang ito na tinutukoy ay nagpapakita kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Sabi nga sa Ephesians 5, binigay niya ang kanyang buhay upang tayo ay maiharap na pure, malinis. At naway, ipamuhay natin yan. Isuot natin yung nararapat sa isang babaeng ikakasal. Huwag ang mundong ito, huwag yung dating damit natin. Ubarin natin yon at isuot natin ang ating bagong damit. Yun yung ating bagong pagkatao. Kaya, siguro, ito'y pag-aaralan pa natin. Mayroon pa akong ilang mga bagay. Subalit, ang mahalaga ay makita natin ang katotohanan ito na yung marriage supper of the Lamb, ito yung pagtupad ng Panginoon sa kanyang pangako na siya ay makakapiling natin, yung ating union with Christ, no? At yung inihandang walang masidlan na kagalakan, yun yung marriage. Ito yung sinisimbolize nun yung katapatan ng Panginoon, pagmamahal ng Panginoon, yung pakikiisa natin sa Panginoon, at yung hindi masidlan na kagalakan. Kaya nakita ni Juan yun, doon nung nasa Patmos siya, narinig niya yung mga parang sabi niya, dagundong ng tubig,
kulog, sapagkat doon sa langit ay mayroong kakaibang kasiyahan. Hindi ko kayang i-describe kung anong kagalakan yung kasiyahan doon sa langit. Subalit ako'y naniniwala na kung tayo tunay na sumampalataya sa Panginoon ay mararanasan natin ito at masasaksihan natin ito. Kagalakan, sabi nga na hindi mo maipapantay sa anumang bagay dito sa mundong ito. Nawa ay tunay na ang bawat isa po sa atin, pag dumating ang Panginoon, tayo ay kukunin niya, kasama niya. Kung tayo man ay namatay, tayo ay mabubuhay, at tayo man na mga nabubuhay, kung ngayon darating ang Panginoon, papalitan ng ating katawan na maluwalhati. At doon sa langit, mayroong judgment seat of Christ bilang purification, bilang pagpaparangal sa mga bagay na ginawa natin dito sa lupa. At mga corona, crowns na ipuputong sa atin na siya rin naman na iahandog natin sa Panginoon. Sapagkat pagkatapos noong judgment seat ay yung marriage supper of the Lamb at kasabay nito yung pagbaba ng Panginoon at pagtapos ng kapigatian at pagpasok ng 1,000 taon kung saan kasama ang church, ang mga inanyayahan. Kasi yung doon sa Revelation chapter 19, mayroong mga inanyayahan doon eh. Yun po yung mga Old Testament saint at saka yun po yung mga tribulation saint, no, mga naligtas. Sapagkat yung pagkakasal ay, ang pagkakasal sa Jewish mahaba eh, celebration. Kaya doon sa wedding of Cana, naubusan sila ng wine dahil mahaba ang celebration. Hanggang sa pagpasok ng tinatawag na 1,000 taon. Nawa po ay pag nilay-nilayin natin ang mga bagay na ito. Mahal po tayo ng Panginoon. Hindi niya po tayo iiwan at pababayaan. Bilang mga individual na tinubos, mahal po tayo ng Panginoon. Kung minsan ay dinadala niya lang tayo sa mga pagsubok dahil nire-refine niya tayo. Gusto niya tayong gumanda. At yan, sapagkat nasasabik siya na sa ating pagharap sa Kanya, tayo ay pure, malinis, at walang dungis, at walang kulubot, at walang batik. Pagpalain po ng Diyos ang Kanyang mga salita, tayo manalangin. Ama, salamat po. Salamat sa pagbubukas mo sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Natunay po na nagbibigay ng pananabik sa amin at hamon sa amin upang kami po bilang mga anak mo ay mamuhay sa kabanalan, mamuhay ayon sa iyong kalooban, mamuhay sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, mamuhay ayon sa iyong mga salita. Nang sa ganun po ay sa inyong pagbalik ng aming Panginoon, sa inyong pagtakda ng mga oras ng pagbalik ng aming Panginoon, ay madatnang po kami na namumuhay, naglilingkod ng may kabanalan at kalugod-lugod sa inyong harapan. Patawarin mo kami, O Diyos, kung minsan ay masyado kaming nauhumaling sa sistema ng mundong ito na mapang-akit. Tulungan mo kami na mapagtagumpayan ito. At ituon namin ang pagmamahal po namin sa iyo bilang aming kasintahan. At kami rin ay manabik sa kasalan na inihanda mo sa langit. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong mga salita. At ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbugpong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po. 8:26 at siguro mag-entertain din tayo ng mga tanong bago tayo mag-proceed sa ating prayer
mga prayer requests o prayer meeting. Balik ko muna po sa ating MC. Salamat sa Diyos sa ating pong muli pong pag-aaral. Salamat sa ating pong kapatid. Katulad din po ng nabanggit po ni Brother Wilson, tayo po ay nasa dako na ng ating pong question and answer. Kaya kung meron po tayong mga katanungan, malaya po na tayo po ay makapagtanong. Bago po tayo mag-close po sa isa pa pong panalangin, para po tayo po ay makapag-end ng ating pong live at tayo po ay dumako po sa ating pong prayer meeting. Sige po, wala po ba tayong katanungan mga kapatid?